Reinas Filipinas ya tiene máxima y se trata de Alexi Brooks. Reinas Filipinas tiene la licencia para mandar a Miss Grand International y MGI All Stars. Así que la ganadora de esta primera edición de Reinas Filipinas serán enviadas una a Miss Grand International y la otra a MGI All Stars. Así que yo pienso que Alexi Brooks es la máxima, la que fuere Miss Eco Internacional 2025. Esta niña es despampanante, tiene pasarela, lo tiene todo, tiene porte, me gusta cómo posa, cómo modela, es camaleónica, es bellísima sin duda, amigos, una reina muy versátil. Luego de su intento con ir a Miss Universo, ahora sueña pisar con escenarios como el MGI All Stars. ¿Qué opinan? ¿Les gusta? Dejen sus comentarios que yo los leo. So mga kapolitika, ang inyo pong napanood ay ang reaksyon ng isang Latino vlogger dito sa katatapos lang na sashing ceremony ng Reina Filipinas candidates sa pamamagitan ni Alexi Brooks, ang pambato ng Iloilo City dito sa nasabing beauty pageant competition, and clearly ay siya ang masasabi natin na front runner dito sa Reina Filipinas. So aside dito kay Alexi Brooks ay meron rin po palang iba kung saan is stand out rin pero hindi naman sila ganoon kakilala, at isa na nga dyan itong si Zea Pala na usap-usapan ngayon dito sa social media. So malakas rin ang kanyang potential mga kapolitika, at dapat na makilala rin siya ng publiko dahil nga ito ay isang kompetisyon, dapat is hindi lang sa popularity nakabase ang winner ng Reina Filipinas. So yun po ang latest, at ang sabi dito ng isang Latino vlogger ay klarong-klaro na itong si Alexi ang talagang stand out doon sa nasabing Reina Filipinas sashing ceremony, which officially is nag-kick off na po ang kanilang beauty pageant competition. Nag-start na ang Reina Filipinas 2026. So aside dito sa kailang sashing ceremony is pinost rin po ng Miss Grand International ang pagsisimula ng Reina Filipinas sa ating bansa. A spectacular beginning to a new chapter. Emma Mary Tiglao, Miss Grand International 2025 and National Director of Miss Grand Philippines, captivated the audience with a dazzling opening performance during the grand reveal. Welcome all the Reinas and Sashing ceremony, marking the official introduction and sashing of the 21 inaugural Reina Filipinas 2026 candidates. With the official sashing complete, the journey to the crown has officially begun. So yun po ang post ng Miss Grand dito sa kailang page, at in contrast ito doon sa mga sinasabi ng ilang mga netizen at ilang nagpapakalat ng issue mga kapolitika na hindi daw happy itong sinawat dito sa kinahinatnan ng Reina Filipinas, na ang sabi nila ay flop daw or na nag-fail daw itong Reina Filipinas pag-recruit doon sa mga bigating contestant dito sana sa kailang competition. So totoo naman na hindi ganoon karami dahil short span nga lang, di ba? Sobrang maikli lang yung preparation, at pag announce nila ay kaagad-agad, less than a month lang is nag-start na yung Reina Filipinas. So ganoon kaiksi yung panahon ng preparation mga kapolitika, kung kaya is dapat tayo na lang yung umintindi na ito ay first edition pa lang naman, at marami pang mga panahon kung saan is makapag-prepare sila in the next time around. Okay, at isa sa mga marerecommend ko ay yung magpunta sa mga probinsya, mag-recruit. Dapat is bawat probinsya is may kanya-kanyang presentation or representative, dahil kung sa probinsyang yun is merong representative, of course susubaybayan din yan ng mga pageant supporters sa mga respective provinces. Halimbawa na lang merong representative ang Cebu, so yung mga pageant supporters na mula sa Cebu ay manonood din yan sila ng Reina Filipinas. So ganun po yun mga kapolitika, katulad dito sa MUPH na beauty pageant competition. So sana sa mga susunod na panahon, although this is really an investment na kinakailangan magbuhos talaga sila ng pera ng salapi para maganda ang maging kinalabasan ng kanilang Reina Filipinas. Okay, so meron rin risk dahil nga investment at business venture rin ito
para sa kay Nawat at para dito kay Jojo Bragais. At sana is mag-succeed mga kapolitika at sana itangkilikin rin ng mga pageant supporters ng mga pageant enthusiast itong Reyna Filipinas. So at doon naman sa mga nagsabi na hindi daw natutuwa itong sinawat dito sa kahinatnan ng kanilang pageant, I don't believe so dahil wala namang official na live video itong sinawat at baka pinapakalat lang ito dito sa social media para mang-intriga at mag-issue dito kay Jojo Bragais. So maging happy na lang po tayo dahil kakasimula pa lang naman at we are expecting na kahit ganito ay doon sa kanilang production mga kapolitika babawi itong organization ng Reyna Filipinas. Okay? So yun po at this is a humble beginning and we are expecting for more sa mga susunod na taon. Mga kapolitika, ano po ang inyong masabi at pag-reaction dito sa kumakalat ngayon sa social media na hindi daw natutuwa itong sinawat sa kinahinatnan ng Reyna Filipinas? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.